Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Mayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Yes, good morning. Maadjong morning sa tanan natong nag-view karon sa atong Radyo Pilipinas. Dini sa atong wapatakatingog sa atong transmitter, no, sa atong 104. So diata sa atong Facebook page live. Good morning sa mga nagtan-aw nato karon sa tibuok kalibutan, ilabi na diha sa Compton, California. Good morning kang Abay Dilo Javier ug si siyang family diha. Good morning sa tanan, no, diha sa basta tanan nga nag-view nato karon maadjong morning. Kini si Gemma Destriza sa Radyo Pilipinas Sogod, uban ni Noel Palugod diri sa Master Control. Og it's Monday mga higala, ubay-ubay jud natong mga makauban karon, no. Full force ang ato si Bianan sa Radyo Pilipinas. Sa atong admin, sila si Miss Rosemary Bicati, na si Junjun Amora, of course. Ang atong pugihan nga atong security guard officer nga si Igoy po. Salamat kaadyo Goy. O ingon man mga higala, ang ato nga mga frontliners karong buntaga ang naghatod sa ilang mga informasyon. Sila si Aljun Malot, Miss Ria Mikate, Ruel Bugnos Jr., Dalia Urit Atwil ug Jevic Epes. Pinagi sa pagpanguna sa itong station manager Dudens Alaras, kinigihapon ang inyong higalag-alagad sa kahanginan Gemma Destiza,
tay mag-uban mga higala ning adlong Lunes hangtod sa alas 9 ang takna sa buntag. Okay, good morning sa atong mga kaubanan sab no. Ang mohatod sila mga informasyon gikan sa Radyo Pilipinas Borongan. Naadha si Miss si Miss Daisy Bilizar. Good morning, Miss Daisy. O good morning sa diha sa Calbayog City, Radyo Pilipinas Calbayog, si Miss Josette Pretencio. Sa Philippine Information Agency, karong buntaga, si Sir Rod Victoria. O sa DYDC VSU, si Sir Glody Gayunda. So, atong pag-asawaan mahigala ang mga informasyon sa Tibok Eastern Visayas. O gingon man, ato day nga pagpasabot sab sa atong kahimtang sa panahon karon diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, init na ang atong panahon mga higala. Dunay paglamugdong usahay sa atong kawanangan apan naagihapon ang kainit. Ita mo konfiyansa ha, kay mo kalitan ra mapud og bundak ang uwan. And then sa tong peace and order situation, nagpabiling hapsay og linaw ang atong lalawigan sa Southern Leyte. Gawas lamang naay mga panghitabo, ilabi na sa mga batanon, subras paghigugma, pagmahal. Unya mag-away-away ni mga batanon, 18 anyos ang edad, no? Mabuwagan gani, basig away-away ra to ba, kay gusto magpasuyo si girl. Sus na niod mag-boy. Tubok in tao na kabsan og kinabuhi, naghikog, hanging. Pastilan kasayang sa kinabuhi sa usa ka sa 18 anyos. Og usa na sa mga nagudang mga panghitabo karon og kini pong mga ato nga mga motorista no, hinahinay ta labi ng mga batanon kining pagpadagan sa motor no, hinahinay jud in town kay di na ta kapalit og kinabuhi. Og sa atong supply sa atong kuryente og sa atong tubig, 24 hours ang atong tubig datong Saturday from 5 a.m. to wala pod kaabot og alas 6 no, kay alas 6 man to giingon. So alas 5 ni balik na ang kuryente, mga 4 pa gani ka pinakabalik na ang kuryente. Og sa GCP man to. Og overall situation sa atong lalawigan, hapsay og linaw ang atong lalawigan sa Southern Leyte. Okay, so dito maglangay mga higala, ato nang paminawon ang mga kalambuan sa ato nga mga sister stations, pinaagi sa ato nga paghatag na sa ilang mga pasiuna og uban pang nga mga informasyon. Good morning, Eastern Visayas. Okay, good morning, Miss Daisy, maadjong buntag. Victoria, Glody, magandang morning, and Miss Josette, magandang morning. Sugad man din diha amon napakamaupay ito na amon panahon. Iyan ang Lunes nga aga. So ay larom ito na pagmando ito na amon station manager at Rose Rivera Abunda. Akon kaupo dito na production team, of course, nga hindi naman na technical supervision ni Chief Tech Joy Policarpio. Akon kaupo ni Engineer RV de Dios. So andam na kami para maghatagin mga balita para naman yan ang adlaw. Pero adi-ani kita no, hapag tagapanahon, timprano paso na kami bisan kung may ada pagdampog iton kalangitan. Nga naadi atong giimportante nga anunsyo nga iton na Eastern Samar magiging testing center na para iton licensure examination for teachers come September 2026. So for the first time magiging testing center iton Eastern Samar, particularly iton Bungto, iton Balangkayan, darahaton ginabrihan dida nga PRC Offsite Service Center. And kasumpay hini tinikangan yan ang adlaw pagdudumaraon na itong 5 kaadlaw nga special processing of application paghatagihin na iwag hadton mga mag-a-apply hiton ti arabot nga September 2026 licensure examination for professional teachers. So yan na ang adlaw, July 13 nga diton ka 17 mga ngarawat hira haton mga aplikasyon. So pahibaro ini haton bag-o pala nga mga nang graduar mga BS Bachelor of Science and Education aton mga courses para hadton tikuhahin licensure examination for teachers. Ayaw na kamo pagpahirayo kay testing center na iton probinsya hiton Eastern Samar, particularly iton Balangkayan ngan tinikangan yan ang adlaw pwede na kamo masingada hiton ira opisina para magproseso kay bubuhaton usa ka semana o tikang hiton Lunes nga diton ka Biyernes nga adlaw ini nga special processing of application.
registration adton mga gusto nga buhaton ano o dinhi mag-take habong titon balangkayan hini nga licensure examination for teachers. Other than that, available gihapon iton mga serbisyo, professional identification card para ton renewal, initial registration para ton bag-o nga mga nanmasar, anuhin board, PRC ngan sugad man certification ngan authentication services, abri gihapon iton ira opisina. Ngan samtang bahin naman ha pagtaga kuryente didi ha probinsya iton Eastern Samar, waray sked nga power interruption yan na pero buwas may ada July 14 magiging apektado adton mga substation hiton Borongan ngan Taft nga kundiin magkakamay-adahin siguro mga 30 minutes nga pagparang buwas nga adlaw July 14 between 5 to 6 a.m. So buwasa mga 30 minutes lang yon kay may ada bubuhatan nga maintenance activities along Borongan Kinapondan 69 kV line ito National Grid Corporation of the Philippines. Nga bahin naman hiton pagtaga tubig abiso tikang Borongan Water District magkakamay-adan disconnection buwas nga adlaw July 14, Hazon 11. Nasakop inihiton barangay Canabong, PC Village, ngan Rawis, pati na iton barangay Alang-Alang Borongan. So may ada pa kamo chance nga makahabol pagbayad today para malikyan ito na disconnection buwas nga adlaw. Para inihaton mga water concessioners nga duha na kabulan ato ni ira kabaraydan o may ada nira unpaid nga water bill nga kanan duha ka bulan o sobra pa. Samtang nga pagtaga peace and order situation nagpapabilin nga mahimyang iton bugos nga probinsya hiton Eastern Samar. Ngan paran headlines iton mga balita para yan ang adlaw Lunes July 13, 2026 adi na aton na nahikay hiton Radyo Pilipinas Borongan. Siyahan, sobra 183,000 pesos total sales sa aton kanan DTI MSME Week Creatives and Trade Expo 2026. Sales target nga 183% na labuan. Samtang implementasyon hiton libre sakay program ang local government unit hiton Borongan pahihiluagon iton lupgup. Ngan Schools Division Office sa Borongan City, solo nga division na Region 8 nga nakapatik in 100% passing rate ha Alternative Learning System Accreditation and Equivalency Test 2025. Ngan top 1 most wanted person na Eastern Samar ha kaso nga panlugas na aristo didto naman halaon yon. So Miss Gima mapahat kami han detalyihan mga balita tikang di Radyo Pilipinas Borongan ha second half natin teramdan. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Okay, dan salamat Miss Daisy, Miss Susette. Yes, mga salamat Ate Gemma Destriza. Nga no pa nga aga sa nga tanan nga mga empleyado nga mga namamati sa aton yan. Good morning as well sa nga tanan nga pwersa sa RP Sugod sa pagpamuno ni Sir Dindo Alaraz. Nga mo pa nga aga gihapon sa aton ka sister station sa Borongan, Eastern Samar. Good morning Ate Daisy Belezar ngan sa bugos nga pwersa sa RP Borongan sa pagpamuno ni Ma'am Ruth Rivera Abunda. Mo pa nga aga gihapon sa aton kasugbong sa Academe. Good morning Sir Glody Kayonda sa DYDC-FM nga sa bugos nga pwersa sa estasyon sa pagpamuno ni Dr. Cristina Gabrilio. Ngan mo pa nga aga gihapon sa aton ka PCO. Good morning Sir Rodrigo Victoria ngan sa bugos nga pwersa sa Philippine Information Agency sa pagpamuno sa naton Regional Head Sir Rian Arinto. So, update sa panahon dede sa Calbayog. So, nagpapabilin man nga mao pa panahon sa pagkaya na sa aton pagbiyahe pa kadi sa opisina in nasirak man si Mr. Sun. Sa pagkaya na among temperatura, we are at 28 degrees Celsius but it feels like 35 degrees Celsius. So, maadlaw, mapaso-paso pero dire kita magtagya kay may adasan 30 to 40% chance of rain niyan nga kulop. Mao dara gihapon kita san aton mga kapote nga naton payong para in case nga umuran in may ada kita magagamit pagproteher sa aton kalugaringon. So, update naman para sa aton utilities dito sa Calbayog and sa Melco 1,
waray man nagpagawa san bago nga abiso bahin san pagkaparong san kuryente. Wara liwat abiso nga ginpagawas an NGCP, pero apesar sa na Ate Daisy, Ate Gemma, Sir Glody and Sir Rod, may adagi hapon mga na-eksperyensya kami nga mga unscheduled power interruption sa to naglabay nga weekend. Tigda na paparong aton kuryente mahitungod sa mga magkadarodelain nga rason, sugad na sa natumban poste, may ada nakasabid sa linya sa kuryente, so mao iton nga may ada sa mga unscheduled power interruption or mga emergency power interruption. Pag taga-tubig naman, so good news, waray nagpagawas ang Calbayog Water Company Incorporated san abiso san low pressure to no pressure san tubig, pero apesar sa na nagpapabilin lagi hapon kami unfortunately nga maluya an abid san tubig an rason nagpapabilin lagi hapon nga hamubo an level san tubig sa aton mga primary water sources dide sa Calbayog. So mao inin rason nga mahinay lagi hapon aan abid sa tubig sa aton mga gripo, mao kon medyo naglalaksi malaksi liwat anamon pagsalod sa namon mga timba nga tanan nga mga pwede pag saluran, pwede pagbutangan sa tubig. Ngan, good news naman at today sa Gemma, Sir Rod, ngan Sir Glody para sa itong mga karuyag magtrabaho sa barko, karuyag maging marino or marine engineers, an maap o an Maritime Academy of Asia and the Pacific o MAAP in Magabre sa era pag-examine application period for MAAP class of 2031 in Magabre yan ang August 2026. So waray ini sa walk-in registration mao kinahanglan nga umagi anay kamo magparehistro anay online ngan an kaupayan sini kay an Calbayog inungay sa mga testing centers nationwide. Mao nga sa mga Calbayog noon, mga hipid nga mga bungto pwede ka mo nga mag-apply magparehistro online san sini nga Maritime Academy of Asia and the Pacific. So para sa mga karuyag mag-apply online, an applicant sa den era requirements kinahanglan 17 to 22 years old, minimum height para sa males 5'4", ngan para sa females 5'2" naman, ngan may ada sa required nga GPA or general average 83% or higher. Ang mga successful nga applicants posible nga makakarawat sa free education, lodging, meals, insurance, shipboard training, ngan job opportunities sa mga foreign shipping companies. So mao sa mga karuyag maging marino, magtrabaho sa barko, apply ka mo san sini nga sa MAAP. Ngan bisita la ka mo sa ERA Facebook page para sa link sa online application. Maritime Academy of Asia and the Pacific o MAAP. Ngan para naman sa Pasi Orden, so nagpapabili naman ang Calbayog nga generally peaceful. Alright, para sa mga nahikay naton nga balita, adin naton mga laray uluhan. Bamboo planting activity ginbuhat sa Calbayog City, Samar. Samtang Calbayog nagpaplano sa 5-year roadmap para sa kultura ngan sining. Mga anay miyembro sa komunista nga grupo nagsurrender sa Las Navas, Northern Samar. Ngan DSWD ug bangko ginpaharani ang serbisyo pampinansyal sa mga benepisyaryo san pamana sa Eastern Visayas. Ayaw ka mo pagparong sa niyong mga radyo ng pagbaya sa aton live stream sa Facebook ay aton ini iglalaygay nga naton igdedetalye sa second part sa naton taramdan. Good morning Eastern Visayas. Ngan kaupod ko dide sa Master Control sa Raizano Barandino nga naton OJT sa NWSSU. Kaupod ko gihapon si Eugene Alboro ngan si Liuji Domingo. Back to you, Ate Gemma. Good morning, Eastern Visayas. Yes, thank you, Miss Suzette. O para sa ijang pasida. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Sir Rod Good morning, Eastern Visayas.
Maayong buntag sa atong mga kauban ning Lunes nga adlaw, Hulyo 13, sa atong program host, Ma'am Jimma Distresa sa Radyo Pilipinas Sugod. Sa atong kauban usab, si Ma'am Daisy Lalusa Belisar sa Radyo Pilipinas Borongan, sa atong usa pa nga kauban. Si Ma'am Daisy, Ma'am Suset Pretentious sa Radyo Pilipinas Calbayog, ug sa atong kauban sa Academ, si Sir Glody Kayonda. Pati sa panahon, sa milabay nga pipila ka adlaw si Rob, Bernes, Sabado, Domingo, murag sigig yung sulusubas ko tungod nga sa habagat ni siya. Nya karong adlaw nagpakita ang adlaw. Medyo maayo ang panahon gyud pero matud pa ni Ma'am Suset kanina 28 sa ila sa amo 29 pero mura siya og 30 to 35 ang kainit. So mao gyud na karon na feel diri karon. So ang karon pud adlaw mao ang unang adlaw sa pagbukas sa klase sa Laboratory High School sa Biliran Province State University. So, atong giawag ng atong mga estudyante sa BIPSO nga magdala og kuwang payong panangga kay niya init siya niya mag-inom gyud og daghang tubig. So, parte naman sa atong kuryente, adunay na sinating kuwan gyud siya unannounced power interruptions. Dito pang mga siguro mga 3 days na. Niya hangtod ka ganina, so murag nagbagot-bot na nga ang atong mga konsumidor kay matod pa nila, layo pa ang Pasko, pero ang atong loan power distributor, ang Biliran Electric Cooperative, padayon na ang paung siga. So, mao na siya. Das mahal pa. Oh, mahal pa yun. Ano pa yung LLCC? May gikatakda pa yun kapag mahal, pero mao na nga og mga adlaw siguro atong bisita ang General Manager sa Biliran Electric Cooperative sa atong radio program aron pagpahayag ni aning kini nga mga dugang pas-anonon nga kamahal sa kuryente. Di lamang sa Biliran pero sa Tibok Eastern Visayas. Tapos sa ato namang peace and order, generally peaceful ang atong probinsya sa Biliran. Doon na mga activities ang atong mga kapulisan nga wala siya og pag-improve lang sa pagserbisyo sa atong mga kapulisan. Pati naman sa atong telcos, wala naman tayo na sinati nga mga putol sa atong linya sa kini atong telepono. Pati naman sa tubig, gikataho nga wala may mga may mga water interruptions, doon na lang mga pipila ka lugar din sa Nabal nga murag doon na gihapon yung mga medyo paghinay sa serbisyo sa tubig. Mo na to ang atong mga pasiuna nga sitwasyon, pati naman sa atong balita alang sa atong second half, mao kini ang uluhan, serbisyo sa passport on wheels, serbisyo nga mas dol gidala nga serbisyo nga dol sa katawhang Biliranon, tapos provincial nga pagamanan sa Biliran mibalik na sa 4-day work week sugod karong adlaw Hulyo 13. So atangan na to ang detalye aning mga balita sa atong second half ug maayong butang sa atong tanan. Good morning, Eastern Visayas. Yes, salamat Sir Rod o para sa VSU ni si Sir Clody. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daghang salamat Ma'am Gemma. Good morning sa imo diha ug sa imong mga kaubanan diha sa Radyo Pilipinas sa sugod sa Southern Leyte. Og mao pa nga aga gihapon nito naton mga suki nga man marati habugos nga Region 8 no. Og good morning kang Ma'am Daisy sa Radyo Pilipinas Borongan City o kang Ma'am Suzette sa Radyo Pilipinas sa Calbayog City. Good morning sad kang Sir Rod diha sa PIA Biliran. Og sa ngalan sa mong station manager nga si Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villagonzalo, kini si Glody Kayonda ang maghatod kaninyo og update balita dinhi sa Dakbayan sa Baybay. Og update sa panahon, so nindot ang kabuntagon diri sa Dakbayan sa Baybay karong adlaw. Apan dili mo kumpiyansa sa mga higala, adunay posibilidad sa pag-ulan og panagsang dalugdog ilabi na sa hapon. Ang temperatura moglangkob sa 21 hangtod 27 degrees Celsius. So ginawagang tanan nga magdala og payong o raincoat kung mogawas og magmatngon sa mga dalan tungod sa posibleng madanglog nga kahimtang no sa labi na sa panahon sa ting-ulan. So alang sa update sa pagtaga kuryente, so walay na italang power interruption advisory sa milabay nga 24 oras. So daw pagka I think Friday or Saturday no naka usa ka
power interruption na kasinati ang dinhi sa dakbayan sa Baybay. So, sumala sa Leyeco 4 or Leyeco 4, padayon ang normal nga supply sa kuryente sa lugar. So, padayon lang sa pagmonitor sa opisyal nga pahibalo sa power utility alang sa posibleng umaabot ng mga updates mga higala. Bisita sad ang official Facebook page sa Leyeco 4 dinhi sa dakbayan sa Baybay, no? Og update sa pagtaga tubig. So alang sa atong water service update, no, walay na italang water service interruption sa milabay nga 24 oras wala sa Baybay City Water District. Samtang nagpahinumdum ang Baybay City Water District sa ilang advanced disconnection advisory. Ang mga concessionaires nga adunay overdue accounts sa mga apektadong lugar pagaputlan og serbisyo karong Hulyo 14 hangtod 17, no, ugma magsugod ugma. Og ginawahag ang tanan nga adunay pending nga bayronon nga mobayad sa ilang labing dali, no, aron na malikayan ang pagkaputol sa serbisyo sa tubig. So mahimo na mobayad pinagi sa nagkadaiyang mga e-commerce app, no, especially ang GCash o guban pa. Og ang opisina sa Baybay City Water District gikan sa Lunes hangtod Biyernes abli, gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Og update sa peace and order diri sa dakbayan sa Baybay, no. Nagpabiling hapsay og malinaw ng kahimtang dinhi sa Baybay. So samtang kaniadtong Hulyo 12 ning kasamtangang tuig gipahigayon sa Baybay City Police Station ubos sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Dexter V. Idilio, Chief of Police, ang mobilization sa BPATs o security guards, isip force sa multipliers, isip kabahin sa anti-criminality campaign o crime prevention strategy sa tibuok Baybay City. So tumong niini ang pagtabang sa kapulisan sa pagmintinar sa kalinaw o kahapsay, pinagi sa pagpatrolya, pagmonitor sa mga kahinahinalang kalihukan o pagsiguro sa kaluwasan sa mga residente. O update diri sa Visayas State University, mga higala sa mga gusto, no, sa mga graduado na sa college. Ang abli na ang enrollment para sa academic year 2026-2027 sa first semester sa diri sa VSU Graduate Education Degree Program Offerings 2026, no. So palambu ang imong karera pinaagi sa 21 ka master's programs o upat ka doctoral programs nga tanan aduna ning 100% CHED Certificate of Program Compliance kon COPC. So alang sa dugang detalye, no, labi na sa mga interesado nga mag-enroll para sa ilang master's degree, bisita lang official Facebook page sa VSU Graduate Education. Og mao to ang pangunang o update din sa dakbayan sa Baybay o galang sa mga balitang nahikay. VSU Main Campus ug Vita Campuses andam na alang sa commencement exercises 2026 o VSU Annual In-House Review 2026 malampusong gipahigayon. So atang yung mga detalye nining mga balita sa ikaduhang bahin ning atong tulumanon ng Good Morning Eastern Visayas. Balik diha sa imo, Ma'am Gemma. Good morning, Eastern Visayas. Yes, salamat Claudie sa imong pasiuna samtang sa mga kalambuan sa diri sa atong lokalidad sa Southern Leyte. Usa ka 18 anyos nga lalaki naghikog patay didto kini sa dakbayan sa Maasin. Samtang 20 pesos nga kilo sa bugas gipatuman na sa Liluan. Road safety awareness gipahigayon sa lungsod sa Hilongos, Leyte. O di klaseng serbisyo hinabang sa provinsyal nga pangagamhanan gipaduol sa bukiran nga bahin sa Anahawan. Og panagtambayayong sa Coast Guard ug LGU hinunangan gipalig-on. Kini og uban pa masayran sa pagpadadyon sa ato nga mga pagpahigayon paghatag sa atong mga informasyon dinhi sa atong sibianan karong taud-taud ato iba. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon,
Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Yes, sa makausap pa, good morning sa atong Good Morning Eastern Visayas. Din ato nang ipaambit ang mga detalye sa ato nga mga kalambuan sa Tibok Eastern Visayas. Pinagi sa DY sa Radyo Pilipinas Moronga ni Miss Daisy, Radyo Pilipinas sa Calbayog Miss Suzette, sa PIA si Sir Rod o iyon man sa DYDC si Sir Glody. Atong pagasawan ang atong mga kalambuan. Good morning, Eastern Visayas. Alright, nato na oras, mayroon na kita 33 minutos sa nakalabayhan alas 8 haaga, ngansyahan nga balita, nahikayhan Radyo Pilipinas Borongan para yun nga Lunes nga adlaw, July 13, 2026 ay binantad ngayon kami dedihin talala nga linog alas 7:52 2.4 magnitude nga linog dididapit ito naaman sa pit nga bungto San Julian. 2.4 magnitude nga linog 37 kilometers adton na iya Hilarom tectonic nga waray lalauman nga mga aftershocks kasi mahinay laad to nga pagbantad nga ni Didia Borongan waray namon abata. So bueno, syahan nga balita, sobra 183,000 total sales sa ton DTI MSME Week Creatives and Trade Expo 2026. Sales target 183% na labuan. Aadi ang detalyihan report kan Pen Pomida. Radyo Pilipinas report. Nalabuan 57 micro, small and medium enterprises MSMEs ang sales target han MSME Week Creatives and Trade Expo 2026 katapos umabot 182,647 pesos. Ang kabugusan nga sales upod na 104,647 pesos nga cash ngan book sales nga na trade fair ngan 78,000 pesos nga sales an arts exhibit tubtubhan pagtapos sa upat ka adlaw nga expo han July 9 halabi han new provincial
Capitol, Borongan City. Sumalahan DTI Eastern Samar ang kabugusan nga sales nakalabaw original nga target nga 100,000 pesos nga nakaabot 183% sales accomplishment. Nagpapakitan padayon nga suportan publiko ang mga lokal nga produkto nga padayon nga pagtubo ang mga MSME sa probinsya. Ha interviewhan Radyo Pilipinas, ginsabi ni Trade and Industry Development Specialist Nelly Alpes nga dakan bulig han aktibo nga partisipasyon han publiko, mga ahensyan gobyerno ngan pribado nga sektor, hakalampusan han Trade Expo nga kabayin han selebrasyon han MSME Week 2026. An Aklan Food Products tika nga San Policarpo ang ginkilala nga top seller for food, samtang an memento souvenirs and gifts ang top seller for non-food ngan overall top seller han trade fair. Sumalakan Alpes na gin pinakapopular ha food products ang chicharon tarukog han Aklan Food Products, kalamansi concentrate ngan kalamansi wine han Island's Best Food sa Giwan, mga delicacies nga tambis-tambis ngan sashima han Panings Food Products, cacao products ugad han chocolate ngan Tableya, han Bulusaw Coconut Based Integrated Farmers Association Incorporated, Halawaan Herbal Products ugad han ginger ngan turmeric powder han Miwa Producers Cooperative Valurente, an bantog nga sa Lukara han Barangay Lalawigan Women's Association ngan an mga chocolate products han Miss Cacao Chocolate Processing ha Borongan. Dugang pahini naka-generate liwat hin 70,000 pesos nga sales an arts exhibit nga nagpakitan padayon nga pagdakan merkado para sa mga obra han lokal nga mga artist han creative ha Eastern Samar. Durante ang expo nagdumara liwat ang DTI hin market matching o business linkaging ha Eastern Samar State University, dinigin pakilala ang mga produkto han MSME sa mga pribado nga kantin ngan tindahan ha business center han Universidad. Nagresulta inihin positibo nga feedback tikang ka mga negosyante nga nagtikang ang negosasyon para ma-display nga mabaligyan mga lokal nga produkto ha masaluag nga merkado. Nagkamay adaliwat hin business negotiations para mga paintings nga kabayin han creative exhibit. Sumalapakan Alpes paday nga ginaghat han DTI ang mga MSMEs nga maging Food and Drug Administration FDA compliant, pinagyan pagbulig skills training, pinagyan mga negosyo center, paggamit hin FDA compliant processing facilities, ngan pagkuhen certificate of product registration base maging kwalipikado ang ira mga produkto ha regional nga national trade fairs. Para bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat ang report, Ate Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Para naman sa siyahan nga balita matikang gide sa RP Calbayog, bamboo planting activity ginbuhat sa Calbayog City, Samar. Ini igbabalita ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas report. Como parte sa nationwide tree planting activity na kiusa sa Higwaos ang syudad San Calbayog, pinaagisan pagtanom 40 nga bamboo seedlings sa riverside area sa Barangay Lunoy, Calbayog City. Makakabulig ang gintanom nga mga bamboo para mabaton ang epekto sa climate change, hulga sa soil erosion o pag-ana sa tuna ug maproteheran ang mga residente kontra sa mga kalamidad. Padayon liwat ang mga programa sa syudad, bahin san pag-ataman ug pagproteher san aton kalibungan ug sugad man pagpakusog san kaandaman san mga residente sa epekto san kalamidad. Kasugbong ang City Environment and Natural Resources Office, First Samar PMFC, First Samar Advisory Group, Norweso BS Environmental Science Interns, Sacrifice, mga opisyal sa Barangay Linoy ug mga volunteers padayon nga ginaghat ang publiko nga magpartisipar sa kapareho nga mga aktibidad ug magburbligay pagproteher sa aton kalibungan. An aton igtatanong na an usa sa mga importante nga pamana para sa masunod nga henerasyon. Para sa bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damo nga salamat Charmaine sa imo report. Good morning, Eastern Visayas. Para naman sa PI Biliran, ano yung atong taho, serbisyo sa passport o bills, idala nga serbisyo nga mas duol sa katawang biliran o karon ano yung katukiban ini nga balita. Gipahigayon sa Provincial Government of Biliran uban sa Department of Foreign Affairs o DFA
ang Passport Renewals Program sa Provincial Civic Center na itong Huli 8 ug 9 aron maduol sa mga biliranon ang serbisyo sa pagproseso ug pag-renew sa pasaporte. Sa mensahe ni Governor Rogelio G. Espina nga gibasa ni Board Member Bredo Canea III, gihatagan ang importansya ang panagtinabangay tali sa nasyonal ug lokal nga pagamhanan aron mahimong masayon ug mas dali ang paghatag sa serbisyo ngadto sa katawhan. Matod pa sa gobernador, ang maong programa kabahin sa padayon nga paningkamot sa serbisyong biliranon. Dili na kinahanglan nga mobiyahe pa ang mga residente ngadto sa layo nga DFA offices aron makakuha o makarenew sa ilang passport. Pinagi sa Passport on Wheels na tigom ang oras, mikunod ang gasto sa biyahe ug mas daghang biliranon ang nakabenepisyo sa maong serbisyo. Nagpasalamat usab ang provincial government sa biliran sa DFA labi na kang Miss Kathleen Isliarina, Foreign Service Staff Employee ug sa iyang team tungod sa ilang dedikasyon ug mas maayong pag-alagad sa mga aplikante. Malampuson usab ang gipadayon ay kadong adlaw sa passport processing di daghang kwalipikadong aplikante gikan sa nagkalaing mga lungsod sa biliran ang natabangan. Nagpakita kini sa lig-on nga panagtambayang sa DFA ug sa provincial government sa biliran sa pagdala sa epesyente, paspas ug mas duol nga serbisyo sa gobyerno ngadto sa matang biliranon. Good morning, Eastern Visayas. Ugalang sa mga balitang nahikay dinhi sa Dakbayan sa Baybay, VSU Main Campus o Vita Campuses, andam na alang sa commencement exercises 2026. Andam na ang Visayas State University kun VSU Main Campus ug ang upat ka Vita Campuses niini alang sa commencement exercises 2026. Din pagkapasidunggan ang mga graduado nga malampusong nakahuman sa ilang mga akademikong programa. Lakip sa mga campus nga magpahigayon sa commencement exercises karong adlaw nga mao'y unang magbukas sa serya sa graduation ceremonies sa Visayas State University karong tuiga. Ang Regional Executive Director sa Department of Agriculture Regional Field Office 8, Rodel G. Macapanyas, mo'y commencement speaker sa maong seremonya. Human sa graduation sa VSU Villaba, musunod ang ubang Vita campuses sumala sa ilang gikatak ng schedule. Ang VSU Isabel magpahigayon sa graduation sa Hulyo 14, VSU Tolosa sa Hulyo 16, ug VSU Alang-Alang sa Hulyo 17. Samtang ang VSU Main Campus sa Baybay City, gikan sa Hulyo 21 hangtod 23 ning kasamtangang tuig, din pagkapasidunggan ang mga graduado gikan sa nagkadaayang kolehiyo o akademikong programa sa universidad. Pinagi sa serye sa commencement exercises 2026, gisaulog sa VSU ang kahago, dedikasyon ug mga kalampusan sa class of 2026 nga nagtimaan sa ilang paghuman sa usa ka mahinungdanong yugto sa ilang edukasyon ug pagsugod sa bagong kapitulo sa ilang kinabuhi. Giawhag usab sa universidad ang publiko nga subayon ang live stream sa matag graduation ceremony pinagi sa opisyal nga Facebook page sa VSU aron makiguban sa pagsaulog sa kalampusan sa mga proud Viscan nga graduado sa tanang VSU campuses. Gikan sa VSU DYTC-FM, Glodic Kayunda, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang mga kalambuan gikan diri sa lalawigan sa Southern Leyte sa Dakbayan sa Maasin, usa ka 18 anyos nga lalaki naghikog patay sa Dakbayan sa Maasin. Ana report ni Miss Dalia Orit Atuil. Radyo Pilipinas, report. Miss Dal. Nagbitay ug wala na kinabuhi nga napalga ng lawas sa usa ka batan-on sa barangay Manhilo, Maasin City pasado alas 5 sa kadlaw ni agi nga semana. Ang biktima giila nga si alias Marco, 18 anyos, estudyante sa senior high school o residente sa naasoy nga lugar. Sumala sa investigasyon sa pulis, ang bata nagpuyo sa iyang lolo sang litua sa gawa sa nasod ang inahan niini. Lakip sa gitanaw nga rason sa pulis mao ang pagbuwag niini sa uyab tungod sa selos. Gisuwayan pag-rescue ang bata apan gikatahong nigahi na kini. Nasairan nga ikatulo na kini nga insidente sa pag-suicide sa Dakbayan sa Maasin, sud lamang karong buwana. Balita gikan sa Maasin City Police Station. Para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Takna sa Radyo Pilipinas, 44 minutos pasado alas 8 sa kabuntagon. Good morning, Eastern Visayas.
Samtang duga nga balita na hikayhan Radyo Pilipinas Borongan. Implementasyon han libre sakay program han local government unit han Borongan pahihiluagon iton lupgo pa. Ang detalyihan report tikang kan Engineer Sok Aberia. Radyo Pilipinas Report. Papahiluagan ng lokal nga pamunuan ng syudad ng Borongan itong lupgupit implementasyon ng libre sakay program sa syudad ng Borongan. Anya ito iginpahamtang ni Mr. Rodito Busa, Officer in Charge at City Traffic Management Office o CTMO, at ubangan ng mga punong barangay ng syudad durante ang gindumara nga pinakauri nga liga ng mga barangay LNB Borongan City Chapter Meeting nga naglabay nga simana. Sumalakan Mr. Busa atong eligible beneficiaries ang libre sakay program mapanalugon barangay ug galoong barangay sa syudad, indirekta na nga makakatagamtam hininga serbisyo publiko. Iginsayod ni Mr. Busa ang libre sakay beneficiaries nga tika nga panalugon barangay sa inkukuhaning coaster bus sa barangay Binuangan ngan masakay na Volvo bus sa barangay Kamada ngan may daliwat coaster bus nga makuha libre sakay beneficiaries sa loong barangays nga na downtown area na masakay Volvo bus. Ginsabihan si CTMO head nga tuyin ang ekspansyon ng implementasyon ng libre sakay ngadtun mga estudyante nga senior high ug college students nga beneficiary nga programa in makakauli ay ratag sa tagsa nga panimalay kaysa nga mag-uukoy pa ha boarding houses agud mapapan ginano hitira mga kaganak. Ginaro pa niya hintutungdan nga mga punong barangay nga og submitar ha gilayon ang datos sa eligible beneficiaries ini nga programa ay ratag sa nga barangay. Gintitinguhan lokal nga pamunuan ng syudad nga mahipatuman ining ekspansyon ng implementasyon ng libre sakay yana nga bulan ni Hulyo sigun pa City Mohead. Samtang ini nga serbisyo publiko han LG Borongan in ginparigdanit City Ordinance number 277 Series of 2024 an ordinance establishing free transportation o libre sakay for Boronganan students, PWDs, senior citizens, and city government and barangay health workers in Borongan City, providing funds therefore and for other purposes. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat ang report Ate Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Tadugang pa nga balita, Kalbayog nagpaplano sa 5-year roadmap para sa kultura nga sining. Detalye ade sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Ginpahigayon sa Kalbayog kahiara ang Arts and Council ang siyahan nga council meeting sa naglabay nga Biyernes. Ginpangunahan ni Mayor Raymond Uy ang meeting nga gintambungan sa mga cultural leaders nga stakeholders sa syudad. Tumong sa aktibidad nga mapakusog ang mga programa sa Kalbayog, may kalabutan sa arts, heritage and cultural development. Lakip sa mga ginhisgutan ang preparasyon para sa Hadang Festival ngan kinahimatan Charter Day celebration. Ginhisgutan liwat ang inisyatibo nga visioning and visualizing the culture and arts terrain in Kalbayog for the next 5 years. Nagpresentar naman ang City Arts and Culture Office and updates sa era mga events nga activities para yana nga tuig. Ginlalauman nga magiging basihan ini sa mas komprehensibo nga roadmap para sa padayon nga pagpauswag sa kultura ng sining sa Kalbayog. Ginpabugatan sa konseho nga importante ang arts ng heritage sa pagpakusog sa civic pride, identidad sa komunidad ng sustainable nga cultural growth sa syudad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Aton oras, 12 minutos na la ang nagpapabilin antes mag alas 9. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain nga balita sa PI Biliran, probinsyal nga pagamanan sa Biliran, mibalik na sa 4-day work week sugod karong adlaw Hulyo 13. Ug karon ani ang katukiban ini nga balita. Sugod karong adlaw, Lunes, Hulyo 13, opisyal lang gipatuman pag-usab sa Provincial Government Abliran ang 4-day work week alang sa mga opisina sa Kapitolyo. Subay sa Memorandum Number 0048/2026 ang gipagawas ni Governor Julio Espina nitong Hulyo 8. Ubos sa mga schedule ang opisina sa Kapitolyo magtrabaho gikan sa Lunes hangtod Huwebes sugod alas 7 sa buntag hangtod sa alas 6 gabi katumbas sa 10 ka oras matag adlaw.
Base sa maong kamandoan, adunay mga opisina o mga personnel nga dili sakop sa maong kausaban o magpadayon sa ilang 8 ka oras nga trabaho matag adlaw. Lunes hangtod Biyernes, lagip ini ang Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRMO, Biliran Provincial Hospital, Biliran Provincial Jail, ingon man ang mga job order personnel nga nagmaintenar sa Provincial Capitol Grounds o uban pang personnel nga ginahanglan aron mapadayon ang panghanglanong serbisyo publiko. Matod pa sa provincial government, ang pagpatuman pag-usab sa 4-day work week kabahin sa suporta sa national government sa kampanya sa pagtipid sa enerhiya tungod sa padayon nga pagsaka o pagkadili-ligon sa presyo sa lana nga giyong epekto sa nagpadayon nga panagbangi sa Middle East ug sa gilauman sab nga pagsaka sa singil sa kuryente sa Region 8. Gimando sab ang tanang opisina nga maminusan ang paggamit sa air conditioning units o gamiton ang electric fans kung mahimo aron makatigom sa konsumo sa kuryente. Apan dili kini ipatuman sa mga lugar nga naghinahanglan og kontroladong temperatura sama sa cold storage facilities, pipila ka mga departamento sa Biliran Provincial Hospital ug ubang opisina nga adunay sensitibong kagamitan. Ang provincial government naghangyo sa kooperasyon o pagsabot sa tanang empleyado o sa publiko aron magmalampuson ang malakang sa pagtipid sa kuryente. Samtang gipadayon ang epesyente o kalidad ng serbisyo publiko. Good morning, Eastern V. Samtang sa lain pang balita, VSU Annual In-House Review 2026, malampusong gipahigayon. Alang sa mga detalye atong makauban si Jexter Quizon. Malampusong gipaygayon sa Visayas State University kun VSU ang Annual In-House Review 2026 pinaagi sa Office of the Vice President for Research Extension and Innovation kun OBRE gikan hudosay sang tudyas ning kasamtangang tuig. Gitambungan ang maong kalihukan ni VSU President Dr. Pros IVJ Yepes lakip ang mga faculty members, researchers, extension implementers ug mga project teams gikan sa nagkalain-laing faculty ug opisina sa universidad aron ipresentar ug ipailalom sa evaluasyon ng mga research, extension ug non-research and development kung non-R&D project. Gisusi ang nagkalain-laing mga proyekto ubos sa lain-laing commodity ug thematic clusters isip kabahin sa padayon nga paningkamot sa VSU sa pagpalambo sa kalidad ug epekto sa mga research ug extension programs nga makatampos sa komunidad ug sa mas lapad nga katilingban. Ang annual in-house review usa sa mga regular nga kalihukan sa Visayas State University nga nagpalig-on sa padayon nga paningkamot sa institusyon nga mapauswag ang panuki-duki, proyekto ug mga inisyatiba pinaagi sa sistematikong evaluasyon. Gikan sa DYDC-FM, Jexter Quizon, Good Morning, Eastern Visayas. Daghang salamat sa imong balita, Jexter Quizon. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balik diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, 20 pesos nga kilo sa bugas gipatuman na sa liluan. Ani ang detalye sa atong report. Radyo Pilipinas Report. Usa ka makasaysayanong lakang ang nasaksihan sa liluan human kini mahimong unang munisipyo sa nasud nga nagpatuman sa 20 pesos rice project ubos sa programa sa national government. Ang mga inisyatiba gitumong sa pagpagaan o ang mga palas-unon sa mga pamilya pinaagi sa paghatag og bugas sa mas ubos nga presyo. Sumala sa lokal nga pamunuan, ang programa usa ka dakong tabang ilabi na sa mga kabus ug ordinaryong liluanon nga nagatubang sa pagsaka sa presyo sa mga panginahanglanon sa pagkakaron. Gipasabot usab sa mga opisyal pinagi sa pagpanguna ni Mayor Jonah Chong Adan nga ang pagpatuman sa 20 pesos rice project dili lamang nagpakita sa epektibong koordinasyon tali sa national ug local nga pagamhanan kundi nagsimbolo usab kini sa panaghiusa og pagtinabangay aron mapauswag ang kalidad sa kinabuhi sa mga katawhan sa liluan. Dako ang paglaom sa lokal nga pagamhanan nga ang maong programa mahimong ehemplo alang sa ubang mga lungsod o makatampo sa padadyon nga kalambuan sa komunidad. Nagpadadyon ang liluan sa pagpanguna ni Mayor Jonah Chong Adan sa paghatag og mas maadyo og
mas epesyente nga serbisyo alang sa tanang taga-Liloan. Balita gikan sa LGU Liloan Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 54 minutos pasado alas 8 sa Kabuntagon. Good morning, Eastern Visayas. Ngan katapusan nga balita nahikayan Radyo Pilipinas sa Borongan. Lolo nga top 1 most wanted the Eastern Samar ha kaso nga rape, arestado hala Union katapos sinupat ka tuig nga pagtago. Waray taluwas nga lugar para haton mga may utang habalaod. Iniing katapos masikop han mga otoridad dito Barangay San Marcos sa Guol La Union dedahaton July 10 ang ginkilala nga top 1 most wanted person na probinsya ni Eastern Samar tungod hin kaso nga panlugas. Ginkumpirmar ini ni Eastern Samar Provincial Office Director Colonel Ernesto R. Macasil ngan akusado nga senior citizen Amhi alias Jan, 64 anyos driver ngan residente hiton Barangay Dao Oras Eastern Samar. Nadakop hi alias Jan pinaagi ni warrant of arrest nga ginpalusa didaton Pebrero 3, 2022 pa han Regional Trial Court Branch 5 Oras Eastern Samar parin kaso nga panlugas hailarom han Article 266-A han Revised Penal Code nga waray iginrekomendar nga piyansa. An operasyon ang ginpangunahan han First Eastern Samar Provincial Mobile Force Company kun First ESP-MFC kaupod aton Aguo Municipal Police Station, Cubao Municipal o Cubao Police Station, ESPPO Intelligence Unit, Oras Municipal Police Station ngan 801st Maneuver Company han Regional Mobile Force Battalion 8. Sumalakan PD Macasil ini nga kalampusan ay nagpapakitan seryoso nga kampanyahan kapulisan nga natutultulan bisan haing nadapitan nasod ang mga wanted nga tawo labi na adton mga may-ada mabugat nga krimen sugad han panlugas. Ginsumatan adton akusado haton niya mga katungod sa sirong Miranda Doctrine hayinaknan nga iya nasasabtan nga ginsiguro nga waray natalapas nga human rights sa bugos nga operasyon. Hapag kaya na temporaryo hiya nga nakadetiner ha Aguo Municipal Police Station para hinkaangayan nga pagdokumento nga dadadon nga niya probinsya iton Eastern Samar antes i-turnover nga to naman ha korte nga nag-isyuhan warrant. Ini nga manhunt operation amoy gingiyahan hatun kaugop kon kriminalidad atuhan ngan utdon gobyerno ugupan para kamurayawan ngan kauswagan nga nangunguna nga anti-criminality strategy han Eastern Samar Police Provincial Office nga nakalinya ha kampanya han Philippine National Police. Ngan bueno Ms. Jima no din hinamon tinatapos ang partisipasyon han Radyo Pilipinas sa Borongan para han aton panlunes nga edisyon taramdan Good Morning Eastern Visayas. Ngan hangaran hito na amon station manager at Ruth Rivera Abunda. News contributors, Engineer Sok Aberia, Pen Pumida, didi naman ha technical, hira Chief Tech Joy Policarpio, ngan Engineer RV Dadios, ini Daisy Lalosa Bilizar, nasa ring da mga salamat inyo pakigusa, ngan Good morning, Eastern Visayas. Tamtang para naman sa katapusan nga balita dide sa RP Calbayog, mga anay miyembro san komunista nga grupo nagsurrender sa Las Navas, Northern Samar. Detalye sa balita sa report ni JM Sumino. Radyo Pilipinas, report. Nagsurrender ang siyam nga dati nga miyembro sa Communist Terrorist Group or CTG sa Municipal Task Force to End Local Communist Armed Conflict or MTF-LCAC sa Municipal Hall, Las Navas, Northern Samar, dida sa July 6, 2026. Durante sa presentasyon, ginabi-abi ni Las Navas Municipal Mayor John Philbert Estan nga mauliwatan MTF-LCAC chairperson ang mga dating rebelde nga ginpamatudon utro ang kanan local government unit pagsuporta sa nira pakikugoy utro sa komunidad, pinaagi sa mga ayuda sa gobyerno ng mga oportunidad sa pagpakabuhi. Kakurian, gutom ng grabe nga pag-ubos sa pagkatawo, ini ang mga eksperyensya sa kamot sa mga arbado nga grupo nga nagduso sini nga mga dating rebelde sa nira voluntaryo nga pagsurrender nga pagbalik sa pagsunod utro sa mga balaod. Ang pagsurrender ay nagpapakita sa nagtitikaluya nga moral sa sulod sa CTG ngan san padayon nga kalampusan san kanang gobyerno nga paningkamot para sa kamurayawan ngan reintegration. Para sa Bagong Pilipinas, JM Sumino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.
Damo nga salamat JM Sumino sa nimo report nga temporary naliwat kami nga mananamilit dede sa aton programa Good Morning Eastern Visayas. Damo nga salamat sa ako nakaupod nga news contributors sira Charmaine Parito Balvez nga JM Sumino. Nga damo gihapon nga salamat sa aton nakaupod sa Master Control sira Raizano Barandino nga si Eugene Alboro og si Charito Omega. Sa ngaran sa nato na acting station manager Hinaro Navelon, ako tro ini si Suzette Pretencio, iyon nakaupod yan nga Lunes nga desyon sa naton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Sa ngalan sa Philippine Information Agency, temporary manamilit kini si Rodrigo Victoria, sa ngalan sa atong Regional Head Rian Arinto ug sa atong mga kaubanan sa tibok Eastern Visayas ug sa akong kauban diri sa PI Biliran nga si Mary Lailani Pitaw Topas, kini si Rodrigo Victoria ang nag-ingon, Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Sa ngalan sa mga station manager nga si Dr. Cristina Gabrillo, radio engineer Sean Villagonzalo, kini si Glodic Kayunda ug ang kauban si Jexter Quezon ug hangtod sa sunod nga higayon sa parehong nga oras ug mga istasyon. Good morning, Eastern Visayas. Og sa ngalansab sa atong mga kaubanan diri sa Radyo Pilipinas Sugod, sa atong ka-partner across the board, Noel Palugod, atong mga frontliners, sila si Aljon Malot, Miss Ria Mikate, Roel Bugnos Jr., Miss Dalia Urit Atwil, Jevic Epiz, og sa support sa atong admin staff, Miss Rosemary Mikate, Junjun Amora, og Igoy Paul, pinagi sa pagpanguna sa atong station manager, Dudens Alaras. Og salamat sa atong panag-uban karong buntaga, sila si Miss Daisy Belizar, Miss Suzette Pretencio, Sir Rod Victoria ug si Glody Gayunda. Kini gihapon si Gemma Distriza magpasalamat sa atong panag-uban sa atong Monday edition sa atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas.